Hello everyone. Okay, so dun sa task ninyo on here, okay, yung paggawa ng custom fields here, hinihingan kayo ng 1, 2, 3, 4 custom fields ng task niyo. So remember, hindi kayo makakagawa nitong mga to kung wala pa kayong ginawang mga to-do list. So it's important, na. So gagawan natin ng custom fields itong mga to. Okay, ang gagamitin natin. So, what you do is, halimbawa, ito na yung mga list ko, no? So, as you can see, nakalagay na ito under not started, in progress, saka completed. Pag nandito ako sa board, pag naka-list view naman siya, ay nakaganito. Okay? So, mas komportable kasi ako pag nakaganito, no? So, I can just easily drag. Halimbawa, ito tapos ko na. So, itadrag ko lang dyan. Di, tapos na. Di ba? Pag hindi ko pa ito, halimbawa, na start, babalik ko lang dyan. O, let's say ito, hindi rin natapos. O, hindi pa tapos. O, okay? So, easy lang, madali. Now, para madali nyo makita, you can go to your list. Okay? So, andito ako sa in progress or sa in started. Or let's say, gusto nyo gawan ng tawag dito, ng field dito, no? Unahin natin yung may priority. So, i-click nyo lang itong plus button, which is explore fields, or you can also go to settings tapos mag-add kayo ng fields. But here's the quickest way. Mag-create tayo. So doon sa nyo, this is a high, medium, low daw yung mga options. What do you do? So you can either make it a drop down or pwede ring autofill. So let's take a look at drop down. Okay? So hihingan natin, talagyan natin to ng priority. Okay, so ano yung priority natin? High, medium, low. So, lagay natin siya sa red pag high. Okay. Okay, high. Ay, sorry. High. Sa medium naman, siguro mga blue. Okay, so, syempre, edit natin yung name nito into medium. Tapos, yung low naman, siguro lagay natin siya sa yellow. Low. Okay. Then, click on create dito sa baba. Okay? So, nandito na siya. Now, may drop down na kayo na high. Ito naman medium. Ito siguro lagay natin low. Ito din ay medium. Yung isa naman dito ay high. Okay? So, meron na tayong bagong field, no? Another field that you have to create is itong client name. Dapat text daw ito, no? So, you click on another button here. Hanap tayo ng text kasi text yung nakalagay dito. Pwede rin namang drop down. Pag text, ibig sabihin, itatype mo yung pangalan ng client, no? So, text ang hinihingi sa'yo. So, you just write there, client name. Then, click on create. So, dito, ikaw maglalagay ng options. Halimbawa, combined remittance. This is client ko si Mr. Check Slack submissions, VA students, Sunday batch. Okay, kunyari lang yan ha. Okay, ito naman, message, BF, student to. Okay, ito, students concerned, BA students din. Okay, enroll, ito si Isaac Arthur. Okay, so nakagawa na tayo ng custom field here. Another one is, ito, due date. Kailangan daw checkbox, no? So, you click on this one. Hanap tayo ng due date. Siyempre, pag due date, kailangan date, diba? So, here naman kasi, checkbox to. So, let's try to check a look at the date. Due date. And click on ito. Yan. Tapos, i-check nyo na lang dito. Sa, let's say, ang due date is here. Okay. Friday. O, yan. Ito naman. 31. O, ito naman. So, ganun lang. No? So, nagkakaroon tayo ng mga options or custom fields according to what you need or what you like to put. Okay, next. Bakit ba checkbox kung nilagay ko dito? Dapat date lang. Estimated time, number, or time. So, lagay ulit tayo ng isa pang custom field. Estimated time, it could be a number or a time. So, pwedeng number lagay natin, no? So, estimated time. And from here, create. Tapos, lagay mo to, ilan ba to? Ilang oras ko ba to tatapusin? This one will take me 1 hour. Okay. This one will edit field.
estimated time. Lagyan ko to ng hours. Para alam natin na hours yung pinag-uusapan dito. Pag isabing 1. Ito naman, maybe 2 hours. Ito, maybe 2 hours din. This one, maybe 1 hour. Ito, maybe 30 minutes. 0.5. Okay? Ayan. Alright? So, ganun lang paggawa ng custom fields, guys, para mabilis. Okay? So, I hope that helps. Message lang kayo if you need any help.